Tsaka, hindi ko rin naman pwedeng iwan yung misis ko mag-isa sa bahay. Kaya, pagpaliban na natin bukas ang pag-uwi mo. Maiintindihan naman siguro ng mga magulang mo kung alam nilang anong nangyari sa'yo. O ayan, malapit na tayo sa bahay. Nakikita mo na ba? Yan yung bahay namin. Manong, parang dito ako dumaan kanina. Wala naman ako napansin na bahay dyan. Sigurado ka ba na dito ka dumaan? Oo, Manong. Natatandaan ko. Parang dito nga ako dumaan. Ayan, Manong, oh. Yan yung tsinelas ko. Yan yung nabitiwan ko habang tumatakbo sa sobrang takot. Dito nga ako galing, Manong. O siya, pulutin mo na at na makauwi na tayo. Salamat po, Manong. Papagalitan ako ni inay kung maiwala akong tsinelas ko eh. O sige, baba ka na sa kalabaw at pumasok ka na sa loob. Hi, mister. Umuwi ka na pala. Aba, may dala kang bata. Napaka-presko. Saan mo naman nakitang batang yan? Doon. Nadaanan ko sa daan. Takot na takot daw siya. Hindi ko alam. Hinahabol daw ng... Ano ba yon? Halimaw? Hinahabol daw siya eh. Pero wala naman ako nakitang halimaw doon. Ganun ba? Sige. Pumasok na kayo sa loob. Nang gabing-gabi na. Baka nga totoo yung sinabi ng bata na may halimaw dyan. Uy, ano ka ba? Tutuhanin mo ba talaga ang pinabalak mo? At talaga bang kakainin mo ang batang yan? Huwag kang maingay. Hindi niya alam na ako ito. Ako yung halimaw na nakasalubong niya. Nagbalak tao lang ako para hindi niya malata. At maya't maya, kakainin na natin siya ng buhay. Ay, grabe ka naman. Akala ko ba tumitigil ka na sa pagkain ng tao? Hindi ngayon. Kasi nagpapakita siya. Ayun, natatakam tuloy ako. Kumain ulit ng tao. Mister naman, manok na lang kasi, tulad ng dati. Nasanay ka rin naman sa manok, diba? Bakit kailangan mo pang kumain ulit ng tao ngayon? Kawawa din naman yung bata, oh. Parang takot na takot pa naman siya. Dapat lang siyang matakot. Dahil ngayong gabing to, kakainin ko siya ng buhay. At hindi mo ko hahadangan sa mga plano ko ngayon. Hindi tulad ng dati. Lagi kang umahadlang. Ngayon, hindi na ako magpapahadlang sa'yo.